Hello po, this is Nehemiah Sayukay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito, tinutuloy lang po natin yung ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At ngayon po ay nasa chapter 26 na tayo. At ang titulo po ng video ito ay bibigyan natin ng titulo na Paul's Trial Before King Agrippa. So, maganda po yung video at sana po ay samahan niyo po ako sa panonood. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa Acts chapter 26. At bago tayo pumunta dito sa Acts chapter 26 ay sariwain muna natin yung mga nakaraang video. So yung unang video po na ating makikita dito sa screen, ito po yung paghaharap ni Apostol Pablo sa Sanhedrin. At ang title po ng video ito ay Paul's Trial in the Sanhedrin. Dito ay iniharap siya ng commander na sa Sanhedrin upang litisin yung kanyang kaso na inihahabla ng mga Hudyo laban sa kanya. At pagkatapos noon, hindi naman po natuloy yung paglilitis doon po sa Sanhedrin. Iniharap naman po siya ni commander doon po kay Gobernador Felix. At ito yung makikita natin dito sa ating video, sa ating monitor, yung video na ating pong ginawa tungkol sa bagay nito at ang titulo po ay Paul's Trial Before Felix. At pagkatapos noon, dahil si Felix po ay hindi naman po siya hinatulan kundi hinayaan siya sa kulungan ng 2 taon at si Felix naman po ay hinalilihan, pinalitan ni Festus, ay haharap naman po siya kay Festus. At yun yung nakaraang video natin na ating pong natunghayan o napanood at ang titulo po nito ay Paul's Trial Before Festus. At sa kanyang pagharap kay Festus ay hindi rin nabigyan ng kahatulan ni Festus itong pagharap niya kay Festus o yung pagsusulit niya kay Apostol Pablo. At ngayon po sa Acts chapter 26 ay matutunghayan naman po natin yung paghaharap ni Apostol Pablo kay Haring Agrippa na siya ay harap dito upang siya ay litisin. At ito po yung ating matutunghayan dito po sa Acts chapter 26 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Then Agrippa said to Paul, "You have permission to speak for yourself." So Paul motioned with his hand and began his defense. So sabi ni Haring Agrippa, sige Paul, simulan mo na. Binibigyan na kita ng permiso na ikaw ay magsalita para sa iyong sarili. At sinimulan na nga ni Apostol Pablo yung kanyang pagdidepensa at ganito ang kanyang pasimula. Verse 2, Acts chapter 26, verse 2, ganito po ating mababasa. King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusations of the Jews. So, sabi niya Apostol Pablo, mapalad ako na ako'y haharap sa harapan mo at maghahayag ng aking depensa sa lahat ng mga akusasyon ng mga Hudyo laban sa akin. Sa verse 3, ganito ating mabasa. And especially so because you are well acquainted with all the Jewish customs and controversies, therefore I beg you to listen to me patiently. So, sabi ni Apostol Pablo, ikaw naman ay hayag naman sa iyo yung mga custom and controversies ng mga Hudyo, so sana ay pakinggan mo ako. So sa verse 4, ganito ang ating mababasa.
The Jewish people all know the way I have lived ever since I was a child. From the beginning of my life in my own country and also in Jerusalem. O alam naman ng mga Jewish people kung paano ako nabuhay mula pa ng aking pagkabata doon sa aking doon sa aking lugar. Nasaan ba ang lugar ni Apostol Pablo? Doon sa Tarsus ng Assyria, no? O ng Syria. Doon po ang lugar niya. At sabi niya, hindi lang doon sa aking country, kundi sa Jerusalem. Alam naman nila kung paano ako namuhay. So sa verse 5, ganito ang ating mabasa. They have known me for a long time and can testify, if they are willing, that I conform to the strictest sect of our religion, living as a Pharisee. So, alam naman nila mismo sila ang makapag-testify, mismo sila ang makapagpapatunay na ako ay stricto doon sa aming sekta ng relihiyon, na alam nila na ako ay isang nabuhay ako isang Pariseo. Kung idadagdag pa nga natin, pwedeng sabihin niya po sa Pablo, ako'y pinag-aral sa paanan ni Gamaliel. Sa verse 6, ganito ating mabasa. And now it is because of my hope in what God had promised our ancestors that I am on trial today. O bakit ba ako nililitis ngayon? Bakit ako haharap sa iyo? Kasi nga, doon sa pag-asa, ito naman pag-asa kong ito, ito yung pag-asang ipinangako ng Diyos sa aming mga magulang. So, tingnan po natin dito sa illustration, at dito sa illustration makikita natin nakaharap si Apostol Pablo kay Haring Agripa, at ang itinutukoy niyang dahilan kung bakit siya nahahabla ay tungkol doon sa sa pag-asa, yung kanyang pag-asa at itong pag-asang ito na kanyang ipinangangaral. Na itong pag-asang ito, sabi hindi naman to bago. Katunayan, ang pag-asang ito ay ipinangako na sa mga magulang. Sino yung mga magulang? Makikita natin sa illustration, nilagay ko si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Sila po yung mga magulang ng mga Hudyo. At itong pag-asang ito na inaasahan ni Apostol Pablo at patuloy niyang ipinangangaral sa mga Hudyo sa kanyang panahon ng kasalukuyan ay pag-asang laon ng ipinangako ng Diyos sa mga magulang. At sa susunod na talata ating mababasa, ganito po ang ating mababasa. Sa Acts chapter 26 verse 7, this is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. King Agrippa, it is because of this hope that these Jews are accusing me. Ito yung dahilan kung bakit ako inaakusahan ng mga Hudyong ito. Pero ito yung dahilan, itong pag-asang ito na aking iniahal sa iyo, malaon nang ipinangako sa mga magulang at doon sa panahon ng 12 tribo o 12 angkan, itong 12 angkan ay naglilingkod araw at gabi. Inaasahan na ito ay makamit. So makikita natin itong pag-asang aking inihahayag, itong pag-asang aking inaasahan, malaon nang ipinangako. At maging sa panahon ni Moses, yung 12 tribes po, panahon ni Moses po yun, ay itong mga 12 angkan, patuloy sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Gabi at araw, ano ang kanilang inaasahan? Yung pag-asang ipinangako ng Diyos sa mga magulang. So titingnan po natin ulit yung illustration, makikita po natin dyan, yung hope, yung pag-asa ni Apostol Pablo, ito yung pag-asang ipinangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At ito rin yung pag-asa na gustong makamtan ng mga 12 angkan at makita nilang ito ay nagkaroon ng katuparan. Ito yung pag-asa. Maging sa kapanahonang ito, sabi ni Apostol Pablo kay Haring Agripa, ito yung pag-asa ko. At itong pag-asang ito naman yung dahilan kung bakit ako hinahabla
ng mga Hudyo. So, ang ipinupuntos dito ni Apostol Pablo, matagal na itong pag-asang ito. Hindi naman ito bagong aral Pero nagtataka naman ako, bakit ako inihahabla ng mga Hudyo tungkol dito? No, ano pa itong pag-asang ito? So, basahin natin doon sa 26, verse 8. Ganito po ang ating mabasa. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? So, ano yung pag-asang sinasabi ni Apostol Pablo? Ang pag-asang ito na inaasahan ni Apostol Pablo na ito'y malaon nang ipinangako ng Diyos sa mga magulang kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At ito'y ito ay malaon na ring inaasahang matupad na sa panahon ng 12 angkan. Kaya nga sila ay naglilingkod sa Diyos araw at gabi. At ito rin yung pag-asa sa panahon ng Apostol Pablo na kanyang inaasahan. Ano itong pag-asang ito? Ito yung pagkabuhay na magmuli mula sa mga patay. So, yung pagkabuhay pagkabuhay muli sa mga patay, yung resurrection from the dead, malaon nang itong pinangako sa mga magulang So, hindi ito bago. At itong resurrection from the dead, ito nga yung inaasahan ng 12 angkan na gusto nilang makamit. At itong pag-asang ito, sabi ng Apostol Pablo, sa panahon natin ngayon, ito yung aking inaasahan. So makikita natin, there is only one hope. Mula doon sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, at maging sa panahon ng mga apostol, iisang pag-asa ang kanilang inaasahan. At ito yung pag-asang ito ay yung pag-asang ang Diyos ay muling bubuhay sa mga patay sa pagdating ng araw. Yung pag-asa ng muling pagkabuhay, yung katotohanan ng muling pagkabuhay, yun yung inaasahan ni Apostol Pablo. At marami pong mga sulat si Apostol Pablo na nagpapatunay tungkol diyan, tungkol sa pag-asa ng muling pagkabuhay sa mga patay. Iniaral yan ng ating Panginoon Kristo at patuloy na iniaral ng mga apostol at ng kanyang mga alagad. So verse 9, ganito po ang ating mabasa. I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. So ako man kumbinsido ako na kailangan tutulan ko yung pangalan ng Jesus na ito na taga Nazareth. Sa verse 10, ganito ang ating mabasa. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priest, I put many of the Lord's people in prison. And when they were put to death, I cast my votes against them. So alam naman nila yan Napatunayan ko na yan. Ginawa ko yan sa Jerusalem. Mula sa otoridad ng mga punong saserdote, ay dinala ko yung mga tao ng Panginoon sa kulungan. At sa kanilang kamatayan, ako ay bumoto para sa kanilang kamatayan. Yung mga ginawa ko, alam nila yung record ko. Sa verse 11, ganito ang ating mabasa. Many a time, I went from one synagogue to another to have them punished. And I tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign countries. Alam naman nila yan From synagogue to synagogue, pinupuntahan ko yan. Kinakaladkad ko sila upang sila ay maparusahan. At pinupwersa ko sila, pinipilit ko sila na magmusong sa harap ng Panginoon. At obsessed ako sa persecution na aking ginagawa sa kanila. Kahit na sila pa ay pumunta sa ibang lugar, sila ay aking binubuntutan. Ganun kasidhi
yung aking pagnanais na mapuksa ang iglesia ng Panginoon. Yung kanyang inilalatag dito kay Haring Agrippa. Sa verse 12, ganito ating mabasa. One of these journeys, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priest. So, sinisimulan na niya yung pasimula ng kanyang conversion. Bago siya ma-convert, ito yung kanyang ginagawa. Pinarurusahan niya ang mga lingkod ng Panginoon. Ngayon, kinukwento niya ngayon dito yung panahon na siya ay i-convert na ng ating Panginoon Kristo, at ganito nga ang introduction niya. One of these journeys, I was going to Damascus with authority and commission of the chief priest. So yan yung nabasa natin sa verse 12, at ganito naman po sa 13. About noon, King Agrippa, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. Along the road, papunta sa Damascus. Matanghaling tapat yun. Nakakita ko ng ilaw na mas matindi pang liwanag sa araw. At ito ay umikot, ito ay humumot, bumalumbon sa amin o sa akin at sa aking mga sa aking mga kasamahan. Sa verse 14, ganito ang ating mabasa. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic. Matapos yung pagbalot sa kanila ng liwanag, sila ay nahandusay, at si Apostol Pablo ay nakarinig ng tinig, at ang pagsasalita ay pagsasalita sa Aramaic. Ito ay lingwahe nila. Ito ay, kumbaga sa atin, meron tayong tinatawag na Chabacano, Tagalog na may halong Spanish, Chabacano na Bisaya na may halong Spanish. Sila rin ay merong ganong lingwahe. Na itong Aramaic ay Hebreo na may halong Greek. Kaya ito ay Aramaic. At ito yung pangungusap na kanyang narinig. Ganito ang ating mababasa. Muling basahin natin ang verse 14. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goads. Sabi nung tinig, Pablo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa'yo na sumipa sa tulis. Na yun yung kanilang kasabihan, pagsipa sa tulis. Ibig sabihin, ikaw na yung umaatake, ikaw rin yung masasaktan. Meron tayong kapareho niyan. Ito, bibigyan po natin illustration. Ito po yun, kung sisipa ka sa tulis, sino ba masasaktan? Yung tulis o ikaw? Yun ang sinasabi nung tinig na kanyang narinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumisipa ka sa tulis. Meron po tayong pareho niya na kasabihan, yung bumabangga ka sa pader. Di ba? Kapag bumangga ka sa pader, sino ba ang may masasaktan? Yung pader o ikaw? So, tulad na makikita natin dito sa illustration, pagbangga nung kotse doon sa pader, medyo nasaktan man yung pader na sugatan, pero makikita natin sino ang higit na nasaktan sa pagbangga niya sa pader. Yun yung sinasabi ng tinig kay Pablo. Yung effort mo, yung pag-uusig mo sa akin, ikaw rin mismo ang iyong sinisira. Yun ang sabihin noon. So, why are you persecuting me? You are kicking the goat. Bakit mo ko pinag-uusig? Sumisipa ka sa tulis. So, sa pamagitan ng pag-uusig mo sa akin, ikaw rin naman ang mapapahamak. Yun ang ibig sabihin ng tinig. At sa verse 16, ganito po ang ating mababasa. Sa verse 15 muna, ay ganito ang ating mababasa. Then I asked, Who are you, Lord? At sumagot naman ang ating Panginoon sa Kristo, ang sabi, I am Jesus whom you are persecuting, the Lord
replied. Sabi ni Apostol Pablo, sino ka ba, Panginoon? At ang sabi ng Panginoon ay, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. At doon sa verse 16, ganito po ang ating mababasa. Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and you will see of me. So, tumayo ka. Narito ako upang ikaw ay italaga ko na maging alipin at maging saksi sa mga bagay na iyong nakita at iyong pang makikita sa akin. So, verse 17, ganito po ating mabasa. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them. So, ililigtas naman kita sa mga tao mo sa iyong mga kababayan at sa mga hintil. At ikaw ay susuguin ko sa kanila. At ito yung dahilan kung bakit susuguin ng ating Panginoong Jesus, si Apostol Pablo, at ito'y mababasa natin dito sa verse 18. Sabi niya, susuguin kita sa kanila. Bakit? To open their eyes, Acts 26 verse 18, sabi, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So, isa-isahin natin. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, tingnan po natin dito sa illustration, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, I am sending you to them. Anong rason? To open their eyes. Ano pa? To turn them from darkness to light. Ano pa? To turn them from the power of Satan to God. Ano pa? So that they may receive forgiveness of sin. Ano pa? So that they may receive a place among those who are sanctified by faith in me. So makikita natin, ito yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na pagtatalaga kay Apostol Pablo bilang servant at bilang saksi ng ating Panginoong Kristo. Buksan mo ang kanilang mga mata at sila ay ilipat mula sa kadiliman sa liwanag, ilipat sila sa kapangyarihan ni Satanas at papunta sa kapangyarihan ng Diyos, at sila ay makatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, at sila ay makatanggap ng isang lugar na nakasama yung iba pang aking binala sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. So ito yung magiging task. Ito yung magiging tungkulin ni Apostol Pablo kung bakit siya hinarap ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 19, ganitong ating basa. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. So hindi ko pwedeng labagin yung aking nasaksihang bisyon na galing sa langit. Yung vision na yon na nung papunta siya naandun siya sa daan papunta Damasco. Itong pagsusugo sa kanya ng ating Panginoong Kristo, hindi niya pwedeng salungatin. Kaya hindi siya, sinasabi niya, hindi ako disobedient. Kundi ako ay obedient doon sa aking appointment na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Sa verse 20, ganito po ating mabasa. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and all Judea, and then to the Gentiles. I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. So, sabi ni Apostol Pablo, ginawa ko ito sa Damascus, ginawa ko ito sa Jerusalem, sa lahat, sa Judea, at sa mga hintil. Ipinangaral ko na sila ay magbalik loob sa Diyos at i-demonstrate na sa pamagitan ng repentance. I-demonstrate nila yung kanilang pagbabalik loob sa Diyos sa pamagitan ng kanilang magawa. So, verse 21, ganito ating mabasa.
That is why some Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. Ito ang dahilan kung bakit sinunggaban ako ng mga Hudyo at sinikap na ako ay patayin. At sabi doon sa verse 22 ay ganito, but God had helped me to this very day. So yung kanilang pagsusumikap na ako'y patayin, hindi naman nila ako napatay sapagkat tinutulungan ako ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. Pinoproteksyonan ako ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. Muli natin basahin sa verse 22, o ituloy natin yung ating pagbabasa. But God helped me to this very day, so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. Ulitin natin, medyo nabulol. Pasensya na po, talagang bulol po ako. At minsan ay sa aking pagbabasa ay hindi ko, nahihirapan akong bigkasin yung ibang mga salita. Muli natin basahin. Sa Acts 26 verse 22, ganito po ating mabasa. But God has helped me to this very day. So I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. Wala naman akong ipinahayag no? Wala akong ipinahayag na higit doon sa sinabi ni Moses at ng mga propeta na mangyayari. No? Ano yung mangyayari yun na sinabi ni Moses at ng mga propeta? Ang sabi doon sa 23 ay ganito, that the Messiah would suffer and as the first to rise from the dead would bring the message of light to his own people and to the Gentiles. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako humigit sa mga isinulat ni Moses at sa mga propeta. At ang sinulat nila ay tungkol sa Messiah na siya ay magdudusa o mahihirapan o mamatay, pero siya ay muling bubuhayin sa mga patay. Siya yung unang muling bubuhayin sa mga patay. At sabi doon, muli natin basahin sa 23, that the Messiah would suffer and as the first to rise from the dead would bring the message of life to his own people and to the Gentiles. No? Dalhin ang mensaheng ito sa kanyang mga tao o sa kanyang bayan at sa mga hintil. So muli natin tingnan yung illustration para makita nyo. Sinasabi niya, wala naman akong sinasabing mahigit doon sa kung ano man yung sinabi ng kautusan at ng mga propeta. Ito yung may kinalaman doon sa death, burial, and resurrection ng Messiah. So, ano yung dahilan? Bakit nila ako inahabla? Hindi naman ako salungat doon kung ano yung prophesy, no? Kung ano yung inihula ni Moses, kung ano yung inihula ng mga propeta na may kinalaman sa Messiah, na siya ay mamatay, ililibing at muling mabubuhay. Hindi naman ako sumobra o kumulang. Hindi ako humigit kumulang doon sa aking sinasabi tungkol dito. So, nakikita natin doon sa illustration na pinakita natin kanina, no? Itong illustration na ito, yung law and the prophet, ang sinasabi niya, darating man ang Messiah, pagdating ng Messiah, ang senyales o yung sign na siya na nga ang Messiah, siya ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Ay yan sinabi na ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians, yung sulat niya sa mga taga-Corinto, at yun yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Ganito ating mababasa. For what I received, I pass on to you as of first importance. So ito'y mahalaga, no? That Christ died for our sins according to the scripture, na according to law and the prophets. Na ulit natin basa. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sin according to the scripture, that he was buried, that he was raised on the third day
according to the scripture. So according to the law and the prophet, according to the scriptures, talagang sinabi na ano, ang Kristo o ang Mesaya ay mamamatay, ang Kristo ay ililibing, at ang Kristo ay mabubuhay. At yan ay sinulat ni Moses at ng mga propeta. At yun rin ang sinabi ng ating Panginoon Kristo nang siya ay muling buhayin sa mga patay na mababasa naman natin doon sa Luke chapter 24 verse 44 to 47. At ganito ang ating mababasa. He said to them, so ang ating Panginoon Kristo ang nagsasalita rito, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Then he opened their minds so they could understand the scripture. Ano yung scripture? The law of Moses, prophet, and Psalm. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and raise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. So, miski ang ating Panginoon Kristo sa muli niyang pagkabuhay na muli, ipinahayag niya yung nangyari sa kanyang kamatayan, yung nangyari sa kanyang pagkalibing, yung nangyari sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Ito ay katuparan ng sinabi ni Moses, sinabi ng mga propeta, at yung mababasa natin sa aklat ng mga awit. Okay. So, tuloy lang natin yung depensa, At nandito na po tayo sa Acts chapter 26 verse 24. Ganito po ang ating mababasa. At this point, Festus interrupted Paul's defense. Sa puntong yon, sumingit si Festus. At ganito yung kanyang tinura. At this point, Festus interrupted Paul's defense. "You are out of your mind, Paul," he shouted. Your great learning is driving you crazy, or you're driving you insane. So muli natin basahin sa verse 24. At this point, Festus interrupted Paul's defense. At ito yung kanyang sinabi. "You are out of your mind, Paul," he shouted. "Your great learning is driving you insane." At sinagot siya ni Apostol Pablo sa verse 25 at ganito ang ating mababasa. "I am not insane, most excellent Festus," Paul replied. "What I am saying is true and reasonable." Hindi ako ulol, kagalang-galang na Gobernador Festus. Ang sinasabi ko'y katotohanan at at makatuwiran. Okay, sa verse 26, ganito ang ating mabasa. At ito'y pagpapatuloy ng paghahayag ni Apostol Pablo na sinasabi niya nga, hindi ako insane. Ang sinasabi ko, totoo at makatuwiran. At verse 26, ganito ang ating mabasa. "The king is familiar with these things, and I can speak freely to him." Pamilyar naman yung hari si Haring Agripa tungkol sa mga bagay nito. Kaya nga ako ay malayang nakakapagsalita sa kanya. So, tuloy natin. "The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice because it was not done in accordance." So, naniniwala ako na hayag ito sa kanya. Bakit? Hindi naman ito naganap sa sa isang sulok lang. Ito'y hayag. Yung kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay hayag sa buong sa buong Jerusalem at makarating na lugar. Kaya hindi ito bago. Pamilyar dito ang hari. At dito
ay hayagang tinanong ni Apostol Pablo si Haring Agrippa sa verse 27 at ganito ating matutunghayan. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Alam ko, ikaw ba, Haring Agrippa, naniniwala sa propeta? Sabi ng Apostol Pablo, alam ko, ikay naniniwala. Bakit? Si Haring Agrippa ay isang herald, isang Hudyo rin. At alam niya ang tungkol sa sa law and the prophet. At alam niya na may hula ang law of the prophet tungkol sa Messiah. At yun nga, naganap sa ating Panginoong Jesus. At dito makikita natin ang sagot ni Haring Agrippa nung tinatanong na siya ni Apostol Pablo. Di ba alam mo naman yung mga propeta? Nung naniniwala ka sa mga propeta, di ba? Yan ang sabi ng Apostol Pablo. At ang sagot ni Haring Agrippa ay ganito. Then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? Sabi ni Haring Agrippa, Paul, nililitis kita, pero parang pinangangaralan mo ko. Yan ba, inaakala mo ba sa maikling panahon ng iyong pagpapahayag, ako'y magiging Kristiyano? Tatanggapin ko ba agad yung sinasabi mo? Paul, gusto mo ba ako maging Kristiyano? At sumagot si Apostol Pablo at ganito ang kanyang sinabi sa 29. Paul replied, short time or long, I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for this change. Sabi ni Apostol Pablo, maikli man o mahaba man, yung aking pagpapaliwanag. Ako'y nananalangin sa Diyos na hindi lamang ikaw, kundi ang lahat ng mga nakikinig sa araw na ito ay maging tulad ko. Liban lamang dito sa tanikalang nakatali sa akin. So, hindi tinutulan ni Apostol Pablo. So, hayag na sinasabi ni Apostol Pablo, totoo, Haring Agrippa, sinamantala ko ang pagdidepensa ko na maisingit ang ebanghelyo upang ikay mapangaralan at lahat ng mga narito upang sila ay ikaw ay matulad sa akin at sila ay matulad din kung ano ako ngayon. At yun nga, ang turing niya, ikaw ay Kristiyano. Dapat ganun rin ang mangyari sa atin. Ano man ang maging sitwasyon natin sa buhay, dapat maisisingit natin yung pangangaral ng ebanghelyo upang matulungan yung mga tao na maintindihan ito, maniwala rito upang sila ay maligtas. At dito nga sa pagkakataong ito upang sila ay maging Kristiyano. Sino ba yung mga Kristiyano? Alam na natin yan, banggit na po yan sa Acts chapter 11 verse 26 na ang mga Kristiyano ay ito yung mga alagad. Diba? Sabi, ang mga alagad ay tinawag na mga Kristiyano una sa Antioquia. At sino ba yung mga alagad? Inuutos yan ng ating Panginoong Kristo na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Paano gagawing alagad? Bautismohan po ninyo sila. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo ang sabi niya, gawing alagad, bautismohan. Sa ibang mga account, ang sabi, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapala, ang sino mang sumampalataya at mabautismohan, magiging alagad o maliligtas. So, yung mga alagad, yun po yung maliligtas. Yung mga alagad, yun po yung tinatawag dito ni Haring Agrippa na mga Kristiyano. Okay, so hindi ka pwedeng maging Kristiyano nang hindi ka naging alagad at hindi ka naman magiging alagad kung hindi ka nakapanig ng aral ng ebanghelyo, nanampalataya at nabautismo ka. Kaya ito yung dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. So, kahit na si Apostol Pablo ay nasa harap ng paglilitis, sinika pa rin niyang maipangaral ng ebanghelyo kay Haring Agrippa at sa lahat ng mga nakikinig sa kanya. Sa verse 30, ganito po ating mabasa. The king rose, and with him the governor and Bernice and those sitting with them.
Anong sinabi na ni Apostol Pablo ito na lahat naman kayo gusto kong maging Kristiyano. Ang ginawa ng hari, tumayo. Pati yung gobernador, si Festus, tumayo. Pati si Bernice, tumayo sa kanilang pagkakaupo. So, verse 31, ganito ang ating mabasa. After they left the room, tumayo sila at lumabas. Umalis na. Okay? So, bitin yung pagpapalawanag ni Apostol Pablo, bitin sapagkat nung sabihin ni Apostol Pablo, gusto ko kayong hikayatin para maging Kristiyano, sila ay tumayo at umalis na sa kwarto. Muli natin basahin sa verse 20, Acts 26 verse 31. After they left the room, they began saying to one another, "This man is not doing anything that deserved death or imprisonment." Masabi nila sa isa't isa, wala namang ginawa itong taong ito na magdadala sa kanya sa kamatayan at sa pagkakabilanggo. Walang rason para siya patayin at ibilanggo. So sa verse 32, ganito ating mababasa. Agrippa said to Festus, "This man could have been set free if he had not appealed to Moses." Sayang, So sabi ni Haring Agrippa, sayang Festus. Siyempre, tatanungin ni Festus, bakit? Sasagutin siya, Haring Agrippa, sayang Festus. Sana pwede na natin palayain taong ito kaya lang, umapila siya kay Cesar siyempre, dadalhin natin siya kay Cesar. So, ito naman yung paghaharap ni Apostol Pablo kay Haring Agrippa. At dito ay hindi pa rin natapos yung kaso ni Apostol Pablo, bagamat itong mga naghuhukom sa kanya ay kumbinsido na wala siyang kasalanan at wala siyang ginawa para siya ay hatulan ng kamatayan at ng pagkabilanggo. So natapos po natin ang Acts 26 at ang susunod po na video na ating pong gagawin ay Acts chapter 27. Sana po ay kung sinamahan po ninyo ako dito po sa Acts 26, samahan po ninyo ako sa susunod na video dito po sa Acts 27. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. At sana po ay i-like nyo rin po itong video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo, sana po ay i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment po kayo sa comment section. At sana po huwag nyo kalilimutan itong mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo.